Mahigpit ang Bureau of Internal Revenue sa kanilang tax compliance. At dahil malapit na ulit ang income tax filing season, so sa video na ito, pag-usapan natin ang ilang tips sa pag-file ng ating annual income tax return. Unang-una ay markahan natin ang kalendaryo natin para sa deadline. Take note na ang ipa-file po natin dito ay ang income natin from previous year. Also, kung sakaling tumapat ang April 15 sa weekend or holiday, ang date ng deadline ay mamumove sa next working day. Halimbawa, sa case noong 2003, ang April 15 ay Sabado. So, ang deadline ng pag-file ay sa next working day, which is Lunes, April 17. Iba-iba ang forms ng BIR, depende kung anong income tax payer tayo. BIR Form 1700 ay kung ang isang individual ay isang pure compensation income earner. Mostly ginagamit ito kung may multiple employers. Though acceptable na din sa BIR ang Form 2316 kung isa lamang ang employer ng individual. BIR Form 1701A naman para sa mga self-employed at professional. While BIR Form 1701 naman ay para sa mixed income earners na gumagamit ng either 8% optional income tax rate or graduated income tax rate. So siguraduhin po natin na tama ang ginamit nating BIR form para iwas po sa hassle. Siguraduhin na complete at maayos ang mga dokumento natin tulad ng Certificate of Compensation Payment or Tax Withheld or BIR Form 2316 para sa mga employees. Financial statements para sa self-employed, job order at mga professional. Listahan ng mga kita, resibo at deductible expenses. At mga naunang tax payments from quarterly filing ng return kung meron. So kapag kumpleto at maayos ang ating dokumento, magiging mas manageable po ang pagpa-file ng ating income tax return. May mga paraan upang ma-reduce po ang income tax payable natin. Ang tawag po natin doon ay tax avoidance. May dalawang method upang makakuha po tayo ng deduction sa ating taxable income. Ang unang paraan ay itemized deduction. As the term suggests, ililista po natin ang mga actually incurred na expenses natin sa ating taxable year. So halimbawa, isang self-employed professional ay may gross sales na 1 million pesos for the taxable year. Anong method of deduction ang magre-resulta sa mas malaking tax savings para sa individual? For the year, meron siyang total actual expenses amounting to 415,000 pesos. To compute ang taxable income, gross sales na 1 million minus 415,000. Ang taxable income niya ay 580,000. Take note lang po na dapat ordinary, necessary for business operation, and duly substantiated by invoices ang claim na expenses upang maging allowable deduction. Ang second na paraan naman ay tinatawag natin na Optional Standard Deduction or OSD. Pwede tayong mag-claim ng deduction na flat 40% based sa gross income natin. Sa illustration natin kanina, kung ang individual ay gumamit ng OSD, so 40% ng 1 million ay 400,000. So ang taxable income gamit ang OSD ay 600,000. Kaya better mag-itemized deduction sa case ng illustration natin. So kung itong method ang ginamit po natin, hindi na natin din kailangan ng itemized deduction at hindi na rin kailangan ng substantiation ng ating expenses incurred. So generally, mas makakatipid po tayo sa itemized deduction kung ang actual expenses po natin ay more than 40% ng ating gross income. Also, take note na kung anong method ang ginamit natin, kung itemized or OSD, at the beginning of the year, ay yun na rin ang gagamitin nating method throughout the taxable year. Mas pinadali na po ang pag-file ng ating income tax return using mga online filing systems ng BIR. Ang online eBIR form package ay isang tax preparation software na nagpapaintulot sa mga taxpayer para mag-fill up ng mga tax form offline. Instead na gumamit ng traditional na mano-manong process ng pagsagot ng mga tax return sa printed forms na madaling magkaroon ng pagkakamali, maaaring direktang i-encode at mag-submit ng mga taxpayer ang kanilang tax returns. Ang EFPS naman ay nangungulugang electronic filing and payment system at tumutukoy sa system ng BIR para sa electronic submission ng mga tax return.
kasama ang anumang mga kalakip na dokumento kung mayroon, at pagbayad na rin ng kaukulang buwis sa pamamagitan ng internet. Ang pag-file po ng ating annual income tax return online ay isang bagay, pero wag naman po nating kalimutan bayaran ito on time. So maaari po tayong magbayad ng ating income tax return sa mga sumusunod: Authorized Agent Banks or AAB, GCash, Maya o iba pang BIR accredited online payment platforms, at over-the-counter sa Revenue District Offices or RDO. Huwag din po nating kalimutan i-file ang hard copy para meron po tayong katibayan na nakapag-file po tayo ng income tax return. Ang last na tip po natin ay komplikado ang mag-file ng annual income tax return. Depende sa sitwasyon natin. Kaya kung nahihirapan po tayo, huwag po tayong mag-atubili na magpatulong sa mga tax expert or mga accountants. Pwede rin po kayo mag-join sa ating channel membership na kung saan 25 pesos po ang membership at mas mura na po yun kumpara sa minimum compromise penalty na 1,000 pesos. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, paki-thumbs up naman at paki-share na rin sa friends and families nyo na nangangailangan ng information na ito. Also, please don't forget to like, subscribe at mag-join na ating channel membership. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.